10 to 21. No? Gusto nang basahon na nato nita na layo pa man kaayo. So rasa batang kaon. Inara ko mahuman? Oo, lahat na tumigay ko, maabot ang pagkaon. Sige. So, napapay pagkaon. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Verse 19, to read, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Verse 20, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Last verse, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Praise the Lord. Lord, we thank human being ato rin yung i-celebrate kaning atong physical birthday. Pero we should remember na kaning atong physical birthday, wala ni siya, no? Murag, dili ni siya ang labing mahinungdanon. Ang labing mahinungdanon, ang imong spiritual birthday. Kaya you can enjoy in this life, and you will be enjoying with God in heaven. Remember, for eternity. Ma? Kana atong birthday dire, kamatay na to, mausog naman na. Ma? Mausog na na. Mawala na na. Pero ang imong birthday diya sa Ginoo, enjoy nimo dire, of enjoy eternity with God. Muna nakanindot kayo. Muna nga, musugot og sa dili, kanang sa Bible, ang importante gud kayo nga doon naging kay spiritual birthday. Muna na importante kayo. Pasay, ang uban yung importante ng religion, importante po na. Kaya appeal mo na sa place of fellowship. Appeal po na sa imong kanang itaw na to collaboration para ma-encourage nimo to serve God. Pero ang pinaka-important, mag-unsa man ang nakay religion, but you have no personal relationship with Jesus Christ. Wala kay personal relationship ba? Wala kay religion. Pero, sure na ba ka nga nakadawat ng Jesus Christ as your personal Savior? Na muna nga, ako, nakadawat ko sa Ginoo. Akong mama ana bata pa na grace believer na yun sila, kaya nga akong papa sa Sambuanga, akong lolo ba sa Sambuanga area kanang among church kina unhana nga church sa Grace Gospel Church sa Sambuanga del Sur. Ang akong lolo sila ang pioneering dito nga mga membro. Ang akong mama gamay pa na kayo, grace na sila. Kami nagdako gid mi nga ina-influence gid pang Ginoo. Asa pa sir nagsugod ni Grace Gospel? Dere sa Pilipinas, diha man na sa Osami City. Pero sa US, din ako kay baw kay di man gud kay may mag-emphasize bitaw nga tinana nga kano sa gyud kay ang amo lang ang importante kay namo kanang teaching gyud. Kay mo man ay mo last kanang ngalan sa church. Importante man na kay di man pud pwede nga wala kay ngalan sa church. Pero dili na ang pinaka-importante ng doctrine man jud namo. Kaya ang doctrine man jud mo na mag-appeal na sa husayon sa Ginoo pohon ang atong doctrine. Muna yung sa Romans chapter 2, no? Muna kami ang among gyud may mag sali na kaya po may tuki-tuki ana nga kanang among kay naunhan ana. Ang importante namo nga kita karon ang atong apostol nga sundon si Paul gyud. Dili ang 12 apostles. Kay lahi ang pagtawag sa Ginoo ngadto nila. Ato gyud ni Paul. Kaya nga naman, siya man ang gipili sa Ginoo in dispensation of grace. O nga, dapat ng iyang pagtulunan, muna'y ato nga huptan o gipadayon. Pero, og naay mga sa Old Testament, dili kasupak sa pagtulunan ni Paul, ipadayon na to. Pero kasupak gani, undamon dito siya. Nga naman, Romans chapter 2. No, Romans chapter verse 16. Yan sa Bible, diri ba? Romans chapter 2 verse 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my
gospel. So, comes a time nga God will judge in dispensation of grace. What would be the basis? What would be the basis of the doctrine? The doctrine that was revealed by God to Paul. Nadaghan man kairong naghupot doctrine nga dili kang Paul. Tulubago na nila. Daghan kayo mga practices nga dili sibo kang Paul. Na. Pero mo na nga kita maning kamot yun nga masabta na to ang atong mga baruganan tungod kay maabot ang panahon nga God will judge us according to Pauline revelation. Mo na nga importante kayo og nga importante ng spiritual birthday tungod kay kanabang ikaw dili na ka magduha-duha ba unsay dangatan sa imong umaabot. Dili na ka kasara maguni madawaton ang Ginoo. Ay pareho na sa atong physical birthday. Dili man ka mag-birthday ka duha sa imong physical. Kasara jud no. Ikaw ka pastor, kaduha ka mo birthday. Oh, ako sa kon ba? Birth certificate na ako kay April 24. Pero nahimugso jud ko April 26. Pero isang klarong relationship with Jesus Christ. Documents, kalibutan naman na. Pero kining imong pagkaanak sa Ginoo spiritual birthday, manay akong ganyan na for eternity. Muna na kanindot kaayo. No? O nga, tungod ani ba nga, dili na kapayo na mag-usahay nga, kisa may madawat ni Jesus Christ. Di na ka madawat pa. Ibalo man ka nakadawat na ka. No? Kaya na may uban inig. Usually kami, kamagwali bitami, katapusan ana labi na og mga kay baloy mi nga naay pay wa makadawat wisgot mi may tungod sa kaluwasan nga i-encourage po namo kinsa gusto mo dawat ni Jesus Christ mana ikaw kay bawo na maka nakadawat na ka dili na ka mo dawat og usog Pastor, nakalimot sila. amo na i-remind ako karon kanang akong i-Bible studyhan agi koy isulat gyud nako dito pagsulat nako kay pagka Bible study nako sunod i-remind nako nga kumusta man to imong pagdawat ni Ginoong Kristo atong pitsaha kinasing-kasing na bato ana hangtod nga ma-reminded sa kanunay nga mao jud na ang iyahang pagkahimong anak sa Ginoo importante kay sa tungod kay naghatag nimo kasiguruhan sa imong eternal destiny o jud ni usas importante kayo mao na nga dili na ka mahadlok pag binaro na yung mga prophecy karon sa Pilipinas. Dahang kayo mga istorya. Dahang kayo mga istorya. Pero siguro na ka what will happen to you, di na ka magula na. Kay si Paul, yung sa nga, mamatay man ta o mabuhi, iya gihapon ta sa Ginoo. Di ka mahadlok. You will be confident to face whatever in life. Ano man, sa Bible, dili man ka niya pasagdahan. Di man ka niya talikdan. Pero wala pa kay klaro, gamay ra ganing mga istorya, wala na, maubos sob yung kompusyon. Muna nga, kung may strengthen yun ang atong spiritual birthday, daghan kayo no, maghatag na tong confidence sa atong Christian journey. Kana bang kita sa katong kinabuhi, di man ginato masiguro. Pero kung anak ka sa Ginoo, ang Ginoo mo'y nagpahilo na. Sa Bible ba nga, atong basahon ni, di pa niya nga akong kuhan ha, 5 ra kung min po may di po nako. Na naman di ay mong pagkaon store. Okay ra. Murag mauhon-hon tanggali ani. At least mga Psalms 37. Tanaw na to. Psalms 37 verse 23. Sa Bible diha, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. Muna nindot kayo ba no? Ang Ginoo ba mag-strengthen sa atong faith, sa atong nauna, sa atong kasing-kasing, so that we will continue walking with God in whatever journeys na itugot sa Ginoo nato. Kay sa Bible, kumanta ng kadawat ni Ginoong Kristo, wala gyud di malas. Wala di malas. Kaya sa Bible sa nga, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose.
No? All things work together for good. Humanly speaking, dili kayo maayo na to, pero yun ang Bible, there are good things nga you can learn from that journey in life. Ano man, di man nato maso, mo man ron inaani ko kay supak mo ko sa Ginoo, mo unta ni ako ang anak ko sunda. So, doon lagi sa continuous learning sa atong kinabuhi. Nya maka-strengthen pud na sa atong faith sama ni ana, no? Unya, mahibawan po nato no sa sanindot pod nga mahibawan nato sa magi-purpose sa Ginoo ngano iya pa man kung gipalungtad. Tingon ni si Radyan nga na hapit na mana. No, hapit na ana. Pero gusto nato ani karon ato ni isgutan later on nga ngano ipalungtad pamagita sa Ginoo. Pwede na matakuon sa Ginoo, diba? Pwede na. Pero ngano ipalungtad pagita sa Ginoo? Tungod kay gusto sa Ginoo nga ang iyang purpose gihimo para nimo atong mahimo samtang naata nini kinabuhi. Atong mahimo ba? Kay usahay so in this way there is a need to change our perspective in life. Ba nang panglantaw ba atong gustong buhaton? Usahay we do not want to be away from our comfort zone. Ano? Pero dapat masabtan nato tungod kay do na tay Ginoo makakat-on ta to rest mo risgo ta ba for the things that are of God's. Ngano mo risgo man ta? Kung dili ko mo risgo kinsa pa man. Later on mo nato isgutan. So dire doon na yung mga kitawag na ko great important truths in recognizing your spiritual birthday. Unsa man mga great important truths? Number 1 dire atong gibasa sa Bible, you are now new creature in Christ. Bag-o na kang binuhat diha kang Kristo. No? Bisan natong naong di naman mo usog. Pero mosugod ta og sa dili, ang imong characteristics will be changed because of the presence of God. No? Nakay kanabang gusto magud sa Ginoo ba nga ang atong identity sa ato ilado kayo ta sa una nga kusog kayo ta manginsulto. Ano man nga anak ba? Do we need to keep on aron ang tao mahadlok? If we will be influenced by the word of God, dapat ang ato dapat maginahinay tag-usog to be fit sibok ba sa gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. In short, there are times nga we need to leave those things which we thought nga it is not beneficial sa atong walk with God. Diba? Usbog din na siya. Kaya nga naman, ang purpose sa Ginoo, Romans, no? Call lang sa Romans chapter 8. No? Ang gusto sa Ginoo ba nga kita, dili ta moliwat sa atong mama, dili ta moliwat sa atong papa, dili ta moliwat sa atong silingan, apan ang gusto sa Ginoo nga moliwat ta ni Jesus Christ. Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi no, for whom He did foreknow, He did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Gusto sa Ginoo ba nga matakdan ta sa characteristics ni Jesus Christ? Nga dili na ang atong sa una nga kinaiya nato dili na gusto sa Ginoo. Mo na yung sa Bible din sa atong gibasa ganyan na ba nga ang imong daan nga mga butang isa nga na nagpangagi na sa rin na old things are passed away. So dapat we will challenge ourselves sa Bible dire sa din and behold all things are become new. Dapat we will endeavor by the grace of God that those things that we believe nga dili siya helpful sa atong walk with God, atong hinahinayan og ilibiyaan nato. Kaya nga naman, gusto magod sa Ginoo ang atong kinabuhi, doon na tayo klaro nga journey, naman tayo new journey with God, napo tayo bag-o nga makita nila sa atong kinabuhi ng mga Kristohanon. Muna nindot kaayo. Nindot kaayo. Usbol pa mga negative. Katong mga nakita kay balo man ta. Kay balo man ta. Pero ang ato adring hagyat nga, do we endeavor nga we will be changed
for the glory of God. Ma? Kay nindot man kayo ba nga nakita nila nga doon na tayo Ginoo, nakita nila nga tungod sa Ginoo na bag-o kita. Kay mo man yun sa Bible, no? Yun sa dinay nga He is a new creature. So maningkamot ta by the grace of God, those old selves will be changed so that we will become a blessing. Muna nindot kayo. Og nga ang tao lisod makahimo ana, lisod naidaghan kayo, eskwelahanon ay mga New Year's resolution, ano man dyan, ano? Pero pagka usa ka bulan duha, wala na. Pero diha kang Kristo, it is really possible. Ano man? Yun sa Bible ba, 1 John chapter 1 verse 7 ug 9. 1 John chapter 1 7 ug 9. Yun sa dinhi 1 verse 7. Yun sa dinhi, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. No? Hinluan, limpyuhan niya ang imong kinabuhi, ang imong old self, pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo, kay gusto sa Ginoo nang makitaan sa mga tao ang imong new life in Christ. Siguro atong pangutanon for 1 year sa kay nang hunahuna niyong nabag-o. Ha? At least ba ako, ay palagi mo istorya ha? Ang ako lang ba nga murag we will have our self-evaluation. What has changed in me? Because I am now a new creature in Christ. What do I need to be changed for the glory of God? Aron ang ilang makitaan, dili si Jan, kundi ang Ginoo nga naa sa imong kasing-kasing. Kung mo na inindot kayo, no, nga sa una siguro mga negative lang ilang mga istorya, no? Pero sa diyan doon tayo Kristo sa kinabuhi nga usab ang ilang perception. Kung mo na inindot kayo nga very important nga nahitabo sa imong kinabuhi. No? Dako kay katabang sa atong makinabuhi. Man nga tungod kay kita mga new creature in Christ man tayo sa Bible nga we need to be careful in maintaining good works. Titus chapter 3. No? Titus chapter 3 verse 8. No? Titus chapter 3 verse 8 yung Bible din niya. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. No? So, ang Bible, no? Careful to maintain good works. Sometimes biya kita kay matandong mong dito, no? Pero nindot kayo nga sa panahon nga ma-high blood ka, makahuna-huna ka, nga bagoon man di akong binuhat, I must control myself for the glory of God. Kay daghan kay mga tao no nga kanang mayon sila nga mga Kristohanon sila pero wala gyud na usab sa ilang kinabuhi ug dagan sa ilang. Mga gihapon Dili sa pwede. Muna nga i-challenge ang atong kaugalingon usa sa gitawag nako diri new creature in Christ. Og ang atong challenge, let it be seen by people. Bisag wa kanato sila istorya. Diba? Kayo magod sa Bible nga kita mo'y buhing mga sinulat ba? No, bita may nga living epistle seen and read by all men. Kana may mga taong dili makabasa. Ba? May mga tao nga wa kaila nato. Pero sa makita nato sila, makita sila nato ba? May lahi na gini silin, oh. Sa una kay grabiha kayo ni kusog kayo ni manghiwi pero karon more on smile na ba? Muna nindot kayo. Kaya ngayon mo existence, ang Ginoo mo'y na-exalted. Muna itong challenge, no? Kami naman may mga negative points. Pero mo lagi na pwede kita maka-overcome. Kay naan naman, hinluan naman ta sa blood of Jesus Christ. Ikadua nga important, no? Great important truths nga. In the Bible, we are now reconciled to God by Jesus Christ. Kaya nitag reconciled ba?
sa una, ang status nato kontrata sa Ginoo tungod sa sala. Mabitaw na no nga kanang uban aron kanang uban aron nga mamigo sa Ginoo mosimba bisag adto pa kapuyo simbahan. If you have no relationship with Jesus Christ, pa ka maka-decide ba? Pabilin gihapon pagtan-aw kanimo sa Ginoo nga sinner gyud. Kaya ang pagka-sinner dili man anang nagbuhat tag sala karon. Sa Bible bisag naa pa sa tiyan, sinner na. Fetus pa. Sinner na. Pagkawas, sinner gihapon. No? Kunya, pagdako na, daghan namang mabuhat ni samot. Pero mo lagi na, ang Bible ba, giusob niya ang atong status. Sa una, inimita, karon reconciled na to God tungod sa death of Jesus Christ. Muna bitaw na nga, kung wala pa si Jesus Christ ng pagkamatay, wala gay mahimong reconciliation sa Ginoo ato. Kanang uban na yun sila nga, nagpakamatay naman si Jesus Christ, maluwas na tanan. Dili po na siya insakto. Sa to pa wala na impyerno, nabi tayo mga pastor karon, nagwali na sa social media nga wala na yung impyerno kay gipasaylo na sa Ginoo. Kinsa ra may pasayloon sa Ginoo? Katurang ni decide nga modawat mo avail ba? Modawat ni Jesus Christ nga iyang personal manluluwas. Katong nangay pasay. Katong na nga katong ni dawat. No? Katong ni dawat. Kay usay bitaw ni kanang naabi tayo no mga ang problema lang diha kon ang uban mayon sila nga kanang kita nagtuo man gyud ta nga once ka nakadawat kang Ginoong Kristo, iya na gyud ka sa Ginoo. Mapakyas ta pero dili na makapaundang sa imong pagkaanak sa Ginoo. Anak gyapon ka sa Ginoo. Kay nagtuo ta nga once you are saved, you are eternally secured in Christ. Because God has provided you eternal redemption. May mga kasala. Pero, mintras na apay, buhay pa sila. They have the opportunity to come back to God. Pwede sila. No? Kaya masukot ko sa dilog, tinood yung kang anak sa Ginoo, you will not be enjoying doing sin. You will not be enjoying. Hindi ka malipay. So, muna nga, sa Bible, no, nga, iyan ang i-restore ang atong relationship with Jesus Christ. So, kita karon mo bitaw nang gitawag ta karon, no? Gitawag ta karon og son or daughter of God. Son or daughter of God. Muna nga tungod kay na restore naman na reconcile naman ta sa Ginoo, gitagaan pag Espiritu Santo sa atong kasing-kasing. The moment you accepted Christ as personal Savior, iyang gi-advance payment ang Holy Spirit gipapuyo sa kasing-kasing. O naana sa nimo hangtod ka either mamatay or hangtod ka rapturon sa Ginoo. Kay rapture man ang atong paglaos. O bangka dito sa langit, rapturon kay dili man kabubuton sa Ginoo nga mo undergo tag tribulation, 7 years tribulation. Una nga, og mo na nakanindot, iyang gitagaan tag kasiguruhan nga gipasaylo na kita sa Ginoo, gipasiguli na kita sa Ginoo tungod sa paghatag sa Espiritu Santo sa atong kasing-kasing. Ephesians chapter 1 verse 13. No? 1:13. Mo ni nga tanan nga nakadawat ni Ginoong Kristo, gipuy-an ang iyang kasing-kasing sa Espiritu Santo. Dire verse 13, Ephesians 1:13, in whom he also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after you believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So muna nga, nganong ang Holy Spirit na magis kasing-kasing. Ang Bible man God nagtudlo na ingon ba nga ang pinakahugaw nga part sa tawo is the heart. Kasing-kasing. Unay pinakahugaw. Ug mao gyud diha gyud gibutang ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing. Kay aron diha magsugod ang atong inner change through the presence of the Holy Spirit. Kay ang Bible niyo gyud Jeremiah, no? Ang uban sa may pinakahugaw nga kuan nimo mata, na uban bakba, na uban kamot, no? Na uban unsa pa dariya utok, pero sa Bible Jeremiah
Jeremiah Kapitulo 17, versikulo 9. Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? No? Duha ka description sa atong heart. Deceitful above all things and desperately wicked. Diha gapuyo ang Espiritu Santo aron nga bag-ohon na mabag-o na musugot og sa dili og tinuod gyud ang atong pagdawat. There are many changes that will happen sa imong journey with God. Muna nakanindot diha. Kay dili man no na may uban nga Kristohanon pero wa man gyud na bag-o. Tinuod ba nga doon na sa relationship with Jesus Christ? Ang tinuod nga doon na relationship na agi change sa dagan sa iyong kinabuhi. Mausog gyud ang iyang perspective. Mausog gyud ang paghatag niya bili in everything sa iyahang kinabuhi. Muna nga kita tungod niya na ba yung sa Bible gitagaan ta niya mission, no? Sa versicle na to ganina, now given unto us the ministry kay na reconcile naman ka sa Ginoo, ang trabaho gihatag sa Ginoo nimo hagiton pud nimo tong uban nga mo reconcile sila sa Ginoo or mo dawat sila kang Ginoo Kristo. Kay ngano man naman tay circle of friends. Natay mga igsuon, matay kaliwat din ha. Are we thinking for their salvation? Dapat nga, tungod kay may na mahitabo nga tagaan tag burden sa Ginoo nga kini sila gusto nako ni silang ma-reach out. Kay ngano man, ako sure na kung madto sa heaven. How about them? Sagdahan ba nato sila? Muna nga, the more nga masabtan nato ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi pag-reconcile niya nato, the more nga ma-challenge ta nga we will be an instrument to restore others to Christ. Parang na mo na nga maabot yung panahon ba nga minta maghimotag mag-birthday tami pero naagi tay word of God mi kaya aron nga may na lang makadungog sila kay basig naman gyud mga ang Ginoo maggamit man gyud mga situations ba nga mo convict nila para madawat sa Ginoo pero dapat naagi word of God. Kay sa una siguro minta nga birthday man ako mi kung ka-worthy pang atong panglantaw, palitaw og pundador mi katong mahalon, palitaw tanduay, may ano ba, palitaw mga bear na bear. Pero mausog yung perspective, di na ta magpalit anime, di man ni makahatag imaya sa Ginoo. Mausog yung perspective ba? Kaya naman, ang imo gusto man nimo nga you can lead them to Christ. Tungod kay God has given you that ministry of reconciliation. Ako, di ko makabuhat sa inyo. Pastor Lidney, di po ko makabuhat sa iyaha. Matagusan na to, tungod kay reconcile na ta sa Ginoo, gitagaan ta niya anak nga mao nga buluhaton. Mabita na no nga, we should not be bothered of our previous sins. Kaya sa Bible, Hebrewanon. Tanaw ito ni Hebrewanon. Kaya mo man imbes na reconcile na ta sa Ginoo, daghan pa yung mga past na tong mga burdens nga mulakag pa jud nato. Pero sa Bible 10 verse 17, Hebrews 10:17, 27. No? Sabi niya ang bersikulo. Sabi niya, Hebrews 10:17. Di man ako na ubli. Kasi yung sa Bible din and their sins and iniquities will I remember no more. God do not want you to keep on kanang gitawag nato bearing the burden, bearing those guilt because of your past sins. Ipagaan ta niya encouragement, whatever you have done before, unsa na sa kahars, sa Bible, I will not remember those things. Kung muna nindot nga makata na to confidence sa atong kinabuhi. Kung mo po na nindot nga mo venture ta nang magtinguha ta ng uban unta pod ma-reconcile sila sa Ginoo so that they can also experience what we are experiencing in Christ. Ikatay gusto na akong i-share, no? 5 ni kabuok. You are now committed by God the word of reconciliation. So, gitagaan na ka sa Ginoo o katungdanan or buluhaton
nga hangyoon nimo sila nga mapasiguli sila sa Ginoo. Muna atong gikuha sa verse 19, no? Ganyan sa atong verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Tanang nituog ni dawat ha, kaysa uban nga tinuuhan minsan lang nga og wala mo dili mo apil namo diri, wala mo labot ni ining buluhaton nga gihatag sa Ginoo nimo. Pero sa yung sa Bible diri, humantanan new creature, isa nga committed unto you. You are now the bearer of reconciliation. You are now the promoter, no? You are now challenged to dedicate your time, your effort, your money to challenge others to be reconciled to God. Muna nga si Lisa, dako kay ni gasto, pero kasagaraan pang Ginoo. Kaya gusto niya, mayo na lang, kaya saghang kay pautangon, may na lang nga aron na opportunity nga masiran sa gospel. Di ba nalim, di ba? Lisod na. O dili ang atong concept ba, ang atong concept para sa atong kagalingon? Why endeavor? Balog ng turo na sila. Pero para niya, the souls of those persons are very precious and they need to hear the gospel. Umuna po na ito karon. Just a reminder for you ba, nga gitagaan mo sa Ginoo katungdanan. No? Committed unto us the word of reconciliation, gitawag nato na divine task, very important task nga needs your commitment. So muna nga sa church namo karon nagkuan kita nga you need to have 3 persons nga you will pray heartily nga they will be reached out sa word of God. No? Kinsa man sa inyong mga circle of friends, mga relatives nga gusto nimo sila nga makadungog gyud sa maayong balita. Dili naman tingali kinahanglan nga kamo gyud mo share. Pero kung makashare mo, praise the Lord. Pwede man mas Pastor Lebner kanunay mong manhi dinhi. Dalon lang inyo dinhi. Para isnakon, no? Kaya na pa isnakon kaya aron nga di na gigutom naman ko. Pero ang atong purpose so that they will be shared by the gospel. In that way you are fulfilling your divine task. Muna kung maghimo man tag mga events karon ba, dili lang para pa impress sa mga tao. Pero ang atong himuon nga ang God's name will be glorified. Nga doon na sila opportunity nga malig nato sila diha sa Ginoo. Mo bitaw na si Paul, no? Yung si Paul ba nga utangan ko because siya magigipadagan sa Ginoo sa message of the grace of God. Siya gyud. Kay naman po message of the kingdom, lahi po tong 12 apostles. Pero sa message of the grace of God, si Paul gyud. Siya gigitugyanan sa Ginoo. Mo na yung nga, yung si Bible ba nga, I am debtor, Romans chapter 1, verse 15. Utangan ko. No? So may utang niya, utang kwarta, pa interest, no? Verse 14, Romans 1:14, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Ngano yung mas Paul utangan ko? Kay diha niya gi-rebuild ang will sa Ginoo, ang gospel, may tungod sa kaluwasan, if he will not be reaching those people who have not known Christ, siya'y panilngan sa Ginoo. Siya'y panilngan sa Ginoo ba? Huwag mo na inindot, mo bitaw na nga si Paul, verse 16, yun siya, no? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Muna nga, si Paul naningkamot yun pag-ayo by the grace of God. Nga i-reach out niya, no? Yung gani siya nga, my heart's desire is that Israel will be saved. Muna ihaba. Muna nga, dito sa Sarom, dito gani sa dagkan kaay mo adto gid sa dito. Kaya nga naman, og dili niya to ma-dispense ang message of the grace of God, doon na siya tulubagon sa Ginoo. Muna ngayon siya, no? Kay faithful manggid kay ito si Paul sa iyang ministry, no? Ani makita nimo silang kinabuhi
kapila sa malunod, kapila sa gibato, kapila sa napasmo, kapila sa GBIDI, no? Kay dagana. Sa 2 Corinthians chapter 12, makita nimo ang different hardships that gi-face ni Paul, but God has given him the victory. Muna na yung dahil sa Acts chapter 19 ba? Acts chapter 19 verse 26, yung sa dini, wherefore, I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Sa nga, wala na gyud ko'y tulubagon sa kalag sa tanang mga tao. Kaya na naman, o sumayang gayon dire sa verse 20. Verse 20 sa Acts chapter 20 verse 20. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly from house to house. Grabe yung ministry. Diba? Nganuman, aron lang ka wala sa tulubagon sa kalag niya itong mga tao nga kansa kinanglan makabungod sa maayong balita. Kamo dako kay mo circle of friends, diba? Kami din may makarits adto kay mga lakani man din niya. Pero pwede na to ma-reach siya, pinaagi ninyo. Diba? Masyaklan, magdina mo to. Oh, bahala. Oh, Tawa ka. ang ato ani mo ni ha? Oh, wala ka. Pagsuho, eh. Oh, ang ato ni ang ato ani ba dili kinang nga you are an official representative of God to the people. Pareho na lang ambassador mga gikan sa China, mo na yung manghidire, mo yung mag-story-story, mag-negotiate, mo na atong status di ay humanta ni dawat ni Jesus Christ as our personal Savior. We are the official representative of God. Daghan man kayo nga ang uban sige wali pero ang ilang maayong balita mutuo pa mabautismo maluwas wa na to obsolete na to. Ang uban ingon nga mosulod ka sa among simbahan aron maluwas ka dili mo na, diba? Si Paul simple kay Mrs. ni Paul pahitungod sa kaluwasan isa nga si Jesus Christ died, buried and rose again the third day. Kung ang tao nga makasala mo tuog mo dawat, the moment niya save dayon siya. Muna nga si Paul asi ang Ginoo, no, being ambassadors, naghatag ang Ginoo natog sure message or sure gospel. Kita wala man tay laing gospel iwali nga si Jesus Christ namatay gilubog og nabanhaw ra gyud. Kinahanglan ka mo tuo din mo decide gyud kang modawat. Muna ingon ni Paul, yung gani si Paul no nga kun dunay magwali nga lahi nga maayong balita matinunglo siya. Diba? Galatians chapter 1, no? Galatians chapter 1 verse 8 of 9. Yan sa dinhi, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Unsa man nga gospel kung adto ka sa 1 Corinthians chapter 15, mo ta kung giyon ganina, simple ra gyud kayo. Wa ta nagwali kita di ta mawali sa atong relihiyon kay di makaluwas ng relihiyon. Daghan unyang maimpyerno tungod sa religion. Daghan. Ba? Kaya mga religion pati daghan na kay mga practices unya og mahuman na to na maluwas na bako wa pagyapoy siguro. Pero sa Bible naagi siguro nga maayong balita. Atong iyon din no, 1 Corinthians 15, 1-4. Itsulo na to ni nga gospel yun ni Paul, no? Nga makaluwas sa iyon niya diri. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scripture. Mura niya itong iwali. Ang Ginoo na mo convict sa ilahang mga kasing-kasing. Simple ra kayo, dili kinahanglan nga peting sikot-sikot nimo dito. Ngano man, it is already empowered by God. Gi-empower na sa Ginoo nga mutandog na, mudulot na silang kasing-kasing guna-huna. Muna nga, doon na tay sure gospel, doon na tay sure authority, kaya nga sa Bible, humanta ni dawat ni Kristo Kristo, you are called ambassador of Christ. Diba? Dili naman na mawala. Diba? So, we have clear mission o sa may atong mission nga ngayon na itong mga tao
nga modawat sa maayong balita aron ma-reconcile sa Ginoo. Diba? Atong hangyoon sila. O dili, so be it. Dili na atong tulubagon. Ang ato lang tulubagon nga masultihan nato, tama sa masultihan nato sila. Ug nindot kayo nga we will give them the opportunity. So, nindot kayo being ambassadors of Christ, diba? Nindot kayo nga kinahanglan conscious pa sa atong walk, sa atong talk, o sa atong lifestyle nga fitted ba sa pagtawag sa Ginoo nato nga ambassador. Ba? Ay daghan kay mga ambassador na uban nga butangan na sa tape tawag ana nga dili na sila pabalikon. So, new creation or creature in Christ. Di na mawala. Ikaduha, nga gitawag na ka sa Ginoo karon nga reconciled to God by Jesus Christ. Maninindot kaayo, magkinaunsa ang dagan sa atong kinabuhi. Imuha na gyud na. Ikatulo, you are now committed, no, by God, the word of reconciliation. No? Kita ato ng trabaho na. Ikatulo, ay kaupat, you are now an ambassador of Christ. So you are representing Christ. Bisag asa ka. Sa imong amigo, sa imong mga friends, sa imong igagaw, bisag asa. You are representing Christ. Muna nga, we need to be careful what we are going to do so that Christ's name will not be marred. Di mahugawan. Lastly ha, no, you are now made the righteousness of God in Him. Gihimo na ka nga matarong sa Ginoo pinaagi kang Ginoo Kristo. Gihimo na kaniya ba nga anang tawag sa Bible karon kang Paul gitawag na kaniyag saint. Sa relihiyon dugay nang namatay napay milagro pagkauman i-declare ka na saint. Same. Diba? Pero sa Bible, the moment you will accept Christ as personal Savior, gitawag dahil kaniyag saint. Sa Vatican na. Oh. Huwag sila mo kung sulti na kung declare na same. Ginoo magtan-aw nato sus kini. Magtan-aw nato ba? Kana bang bisag kita ba nga makadungtang ang atong mga anak na buutan, kita no bisag di ta mo istorya ang atong kasing-kasing ba. Kamo nakakuan mo sa Bro JJ may mo subi akong bata. Nindot kay. Bisag wala di ta mo istorya pero diri grabe kay impact ba. Ug mo na nindot kaayo. Kay ngano man kita wala gilaing gamiton sa Ginoo. Kita ra gyud nga dunay kasiguruhan sa atong kaluwasan. Kung gusto sa Ginoo nga while living in this world, sa atong gibasa ganina, careful to maintain good works for necessary uses. Muna atong challenge karon, muna mga nindot kayo nga matugkad gyud din nato ba? Aron nga sa ato nga paglakaw, kauban sa Ginoo, imbis kahiblaro na ta. Pugong na lang ta. Imbis kasipao na ta. Kahinumdum ta. Nga atong, sorry kay Bro Jan. No? Di at least ba nga, imbes ka, kalaparuhon na ta. Kahinumdum man ta sa atong, kanang atong gitawag natong spiritual, nga kahimtang diya sa Ginoo. Imbes subag, diri na lang ta ni sumbag. Diba? Kaya naman, masugutok sa dili, whatever atong buhaton, labi na nakahibalo sila nga Kristohano na ta, nag-Bible study ta diri. Lain ang ilang perception. Mo ni nga, no? Dako kay challenge na to. Kay we are feeling individual. Labi na taghantag mga negative siguro sa atong kinabuhi. Pero nindot kayo commit to the Lord. Tugyan sa Ginoo. Kaya ra na sa Ginoo. Kay gusto niya nga ang ilang makita nato the glory of God nga naa sa sulod sa atong kasing-kasing. No, mo na nga atong no? Mo na akong ganina nga ang spiritual birthday mo'y pinaka-importante nga birthday or pizza sa dagan sa imong kinabuhi. Mo ni pinaka-importante. Kay magtudlo na nimo og daghang kausaban sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. Mag-change nagdaghan sa imong kinabuhi. Kon klaro na gyud nga you have relationship with Jesus Christ.